Tig 70,000 piso ang piyansang binayaran ni na Senador Jinggoy Estrada at dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Para po yan sa kasong graft, kaugnay sa mahigit kalahating bilyong pisong kickback umano sa mga proyekto ng DPWH. Git po ni Estrada, gagawin niya ang lahat para malinis ang kanyang pangalan at papasok pa rin siya sa Senado sa Lunes. Saksi, si Joseph Moro. Bahagya nagkagulo kanina nang dumating sa Sandigan Bayan si Senador Jinggoy Estrada. Kasama niya ang asawang si Presi at mga anak. Nagtungo rito sa Estrada ilang oras pagkatapos mag-issue ang Sandigan Bayan 2nd Division ng warrant of arrest laban sa kanya. Dito na siya prinuseso at kinuna ng fingerprint ang mga tauhan ng PNP-CIDG. Nagpiyansa ng 90,000 si Estrada para sa kinakaharap niyang kasong graft, kaugnay na umuni pagkamal niya ng 573 million pesos na kickback mula sa mga proyekto ng DPWH. Co-accuse niya sa kaso si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naging mailap sa media na magpunta rin kanina sa Sandigan Bayan para rin magpiyansa. Sa isang pahayag, maring itinanggi ni Estrada ang mga paratang laban sa kanya. Wala raw batayan at katotohanan ng mga ito. Nagpiyansa raw siya bilang respeto sa ating judicial institutions at nagpasailalim sa jurisdiksyon ng Sandigan Bayan. Ang kanyang pagpiyansa isa sa mga legal remedy na pwede niyang gawin sa ilalim ng justice system ng bansa at balak niya raw gamitin ang mga ito para ipagtanggol ang kanyang sarili at linisin ang kanyang pangalan. Umaasa raw siya sa patas na pagtrato, due process at walang kinikilingang pagdinig. Papasok pa rin daw siya sa Senado sa Lunes. Of course, never naman tayo nag-absent sa Senate. Wala pa namang inilalabas na utos ang Sandigan Bayan 5th Division kaugnay ng isa pang kasong graft ni Estrada at kasong plunder na non-bailable. Ito ang ikatlong beses na nakasuhan ng plunder si Estrada. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Patay isang senior citizen habang mahigit 20 ang sugatan matapos masalpok ng armored van ng isang modern jeepney sa Quezon City. Ang dalawang driver inakusahan ng isa't isa ng paglabag sa batas trapiko kaya nangyari ang disgrasya. Saksi, si Jomar Apresto. Pahirapan ang pagsagip sa isang lalaking nasa ilalim ng tumagilid na modern jeepney sa Quezon City. Isa siya sa mga sakay ng modern jeep na nadisgrasya sa Quezon Avenue mag-aalas 5 ng umaga. Agad din binigyan ng atensyong medikal ang mga pasaherong sugatan kabilang ang driver ng modern jeep. Sa pahayag ng Quezon City Police District, 21 ang naitalang sugatan, habang isang senior citizen naman ang nasawi sa disgrasya. Sa CCTV ng MMDA, nakago pa ang traffic light kaya dire-diretso ang andar ng mga sasakyan sa bahagi ng Miriam Defensor Santiago Avenue. Pero dahan-dahang umabante sa intersection ang modern jeepney hanggang nasalpok ito ng armored van. Doon na tumagilid ang modern jeep. Kwento ng driver, bigla silang binangga ng armored van. Biting the red light yung armor eh. Ay nakago na kami. Kaya binangga niya kami sa kanang bahagi ng hulihan. Nagulat kami. Kitang-kita ko talaga. Parang tingin ko, akala ko nga, sa akin talaga babangga eh. Yung babae, kawawa, nawa ko sa kanya. Pero depensa ng driver ng armored van, ang paglabag ng modern jeepney sa batas trapiko ang ugat ng aksidente. Stop po talaga sila. Pagtawid ng kasunod, medyo distansya ko ng kunti sa bus, sumingit siya. Tapos gilid ang dinaanan niya. Baga nadamay lang niya ako. Kahit anong gawin niya, marami naman CCTV dito eh. Hindi naman siya makapagsinungaling dyan eh. May makikita naman yan eh. Gumamit pa ng heavy equipment para maialis ang nakahambalang na modern jeep. Patuloy ang investigasyon. Sa Maynila naman, hindi na nakauwi ng buhay sa kanyang pamilya ang 50 anyos na rider matapos maaksidente sa bahagi ng Arpapa sa Tondo mag-aalas 2 ng madaling araw kanina. Dahil hindi nahagip ng CCTV, palaisipan pa rin ang eksaktong nangyari. Pero ayon sa barangay, nakita sa CCTV ng kabilang barangay ang rider ilang saglit bago ang disgrasya. Mga 1:45, tumawid po siya ng stoplight. May ninilag pa siya ng dalawang truck. Mabilis. Stop po kasi, tapos nag-go. Tapos umovertake siya. Hindi tiyak kung may nakasagi sa biktima pero hinala nila sumalpok ang motorsiklo sa Center Island. Halos mawasak ang motorsiklo at tumalsik din ng ilang metro ang helmet. Tumangging humarap sa kamera ang byuda ng biktima pero aniya, nagpaalam kagabi ang mister na makikipag-inuman sa mga kaibigan sa Caloocan. Ayon naman sa kaibigan ng rider, sinubukan pa nilang pigilan ang pag-uwi ng biktima. Bago siya tumayo, yun yung cellphone niya, nag-picture-picture kami. Tapos sabi namin,
baka hindi mo na kaya, huwag ka nang umuwi. O kaya uminom ka muna ng tubig. Huwag, sayang lang yung lasing ko pag uminom ako ng tubig. Ako si Jomer Apresto ang inyong saksi. Sugatan ang tatlong magkakaanak matapos magtagaan ang mag-ama sa Minglanilla, Cebu. Nagsimula muna ang gulo sa pagtatalo ng 68 anyos na babae at ang kanyang mister. Nagalit umunang lalaki dahil ayaw niyang nakalock ang kanilang bahay. Sa galit ay kumuha siya ng karit at iwinasiwas sa misis. Dahilan para ito'y tamaan. Nagising daw ang anak nilang babae na hindi raw nakilala agad ang kanyang ama. Kaya inatake niya ito para ipagtanggol ang ina. Ang ama, gumanti rin ng taga sa kanyang anak. Natigil ang gulo nang mapagtanto ng anak na ama pala niya ang kanyang kalaban. Isinugod sa ospital ang tatlo na nasa maayos ng lagay. Nakabalik na po ng Pilipinas ngayong gabi si Pangulong Bongbong Marcos matapos ang kanyang 4 na araw na state visit sa Japan. At sa kanyang pagharap sa media sa Japan, sinabi ng Pangulo na nababahala siya sa mga nangyayari sa Senado. At tinawag pang peke ang barilan doon noong May 13. Saksi, si Van Mayrina. Mula sa nangyaring kaguluhan sa Senado noong May 13, Some of you I've known for 20 years, 10 years, and I didn't even hear any of you say, kamusta na kayo dyan? Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Hanggang sa mainit at emosyonal na pagtatalo at sagutan sa plenaryo. My question is, why are we in so hurry? At pinakahuli, ang pag-walkout ng minority senators mula sa sesyon. Sa mga nakita ni Pangulong Marcos, sinabi niyang lubha na raw nakakabahala ang mga pangyayari sa Senado. I watched with horror that this is the Senate, that the Senate has become this. Paano nangyari? Yung Senado hindi na kagaya nung panahon natin. Dahil nagpe-personalan na eh. Naging personal, ang babaw na ng usapan. Iba na raw ang Senado kumpara nung nanungkulan siyang senador taong 2010 hanggang 2016. Ang nangyaring putukan sa Senado, tinawag pa ng Pangulo na peke. Narating pa tayo sa putukan, tapos fake pala yung putukan, tapos hindi ko maintindihan. Ang insidente ng barilan ayon sa PNP-CIDG, konektado raw sa pagtakas si Senador Bato de la Rosa mula sa arrest warrant na isisilbi sa kanya mula sa International Criminal Court. 2 incidents po yun. Yes. They're related. But the investigation is already with the Department of Justice. Hindi pa makapaniwala si Pangulong Marcos na ang mismo Senado pa ang nagkanlong kay de la Rosa. The Senate is now sheltering fugitives from justice. How did that happen? I don't understand how a Senate is supposed to function if those are the kind of things that the Senate is embroiled in. I hope they figure it out soon. I really do. Tutol din ang Pangulo sa panukala ng mayorya sa Senado na payagan sa panahong ito ang teleconferencing ng makadalawang mga senador sa mga sesyon kahit wala mismo sa session hall. Napigil lamang ng minorya ang pagtalakay sa panukala nang mag-walkout sila at nawala ng quorum. Sabi ng Pangulo, si Senador de la Rosa lamang ang makikinabang dito. I do not see any particularly good reason for us to allow it now. It seems to only be applicable to Senator Bato para makaboto si Senator Bato dahil nagtatago siya. Now, for someone who is actually a fugitive from justice, na hinahanap ng pulis, na hinahanap ng Interpol, at may arrest warrant galing sa ICC, palagay ko, hindi siya dapat magbumoto hanggat dumating siya dun sa Senado. Hinihingan namin ng reaksyon si Senate President Alan Peter Cayetano at iba pa mga senador sa mga sinabi ng Pangulo. Sinagot din ng Pangulo ang aligasyong iniisa-isa raw ng administrasyon ang mga miyembro ng bagong mayorya sa Senado sa magkakasunod na pagsasampa ng mga reklamo at kaso. Hindi ko alam kung paano napunta na sinasabi na yung majority ngayon ang tinatarget. Dahil kung tutusin ninyo, hindi sila majority noon. So, that does not apply. It was because of the allegations that were made and the investigations that were conducted upon
learning of those allegations against kung sino man, kung saan pinagbabasihan lahat itong mga ito, ay doon sa testimonya sa Blue Ribbon Committee. Doon naman lumabas lahat ito. Nang una namang tanungin sa sinabi ng kapatid na si Senador Amy Marcos na gusto raw ng Pangulo na hindi matuloy ang 2028 elections para mapalawig ang kanilang termino at makapagpasa ng charter change, tila inismeran lang ito ng Pangulo. Ngayon, payo niya sa kapatid, sibakin ang staff na nagbigay sa kanya ng impormasyong yan dahil fake news daw yun. The truth of the matter is we have never at any point even spoken about this anywhere with anyone at any time. Fake news is a corrosive influence on in all sectors of society, in political, in the economics, in actual human relations, etc. And if you're not part of the solution, you become part of the problem. At kung sino man daw ang nagpapainit sa politika, yun ay yung may mga pansariling interes. Sila lamang ang pwedeng magbaba ng gulo na nangyayari. Hindi galing sa amin ang gulo na yan. Pinanindigan naman ni Senadora Amy Marcos ang kanyang mga sinabi kaugnay ng umano'y no election scenario sa 2028. Giit ni Senadora Marcos ang dapat daw sisantihin, hindi ang staff ng Senadora, kundi ang staff ng Pangulo na nagparating sa kanya ng fake news. Tanong niya, narinig daw ba niya ang pangalan niya? Dagdag niya, nasa video daw na ipinalabas niya sa kanyang privilege speech kung sino-sinong nasa meeting para hindi magka-eleksyon sa 2028. At inamin rin daw ito ng dalawang senador na nandun. Ako si Ivan Mayrina, ang inyong saksi. Nagbanta po si Senate President Alan Peter Cayetano na posibleng maglabas ng ebidensya ang mga senador sa mayorya tungkol sa pananakot umano sa kanila. Inakusahan din ni Cayetano ang Malacanang na nasa likod umano ng pananakot. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Tila may halong banta ang mga salita ni Senate President Alan Peter Cayetano laban sa Malacanang. Sa isang Facebook Live, sinabi niyang tinakot umano ang ilan sa majority senators, kabilang na ang pagsasampa ng kaso. Ngayon lang daw kasi nangyari na ang mayorya sa Senado ay hindi sunod-sunuran sa Malacanang. Wala kaming problema na sa korte patunayan kung sila ay guilty o hindi. Ang problema po namin yung gagamitin yung threat na pag lumipat ka dito, wala ka ng kaso. Pag diyan ka, tutuluyan ka namin. Kanina lang, nagpiyansa si Senador Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan para sa kasong graft at may nakaumang pang warrant of arrest para naman sa kasong plunder. Sabi ng ombudsman, sunod daw na sasampahan ng kaso si Senador Joel Villanueva. Habang nahaharap naman sa reklamong plunder sina Senador Rodante Marcoleta at Cheese Escudero. Nasabi tuloy ni Majority Senator Amy Marcos na political persecution umano ang nangyayari. Sabi naman ni Cayetano, posible raw maglabas ang kanyang mga kasama sa mayorya ng ebidensya ng pananakot sa kanila. In the next few days, option po ng ibang mga senador yon maglabas ng ebidensya sa mga pananakot na ginawa para hindi namin mabuo yung independent na senador. Hiningan pa namin ng reaksyon dito si Pangulong Bongbong Marcos. Pero itinanggi niya ang sinabi ni Senador Marcoleta na nitong mga nagdaang taon, ang Senate presidency raw ni Cayetano ang kauna-unahang walang basbas ng Malacanang. Ang sabi ni Marcos, out of this world ang ganung pahayag. Malacanang doesn't give a rubber stamp to the Senate President. The Senate President is decided by the senators themselves. Is he implying that I somehow choose the Senate President? I think you ask any senator, ask me as a former senator, I will laugh in your face because that's simply not true. Utusan mo yung senador na ito yung buboto mo. parang out of this world yata yung mga usapang gano'n. Sa ngayon, 13 senador pa rin ang nasa mayorya at 11 lamang sa minority. Kaya nananatili sa pwesto si Cayetano. Pero umaasa si Senador Panfilo Lacson na bago mag-Lunes, baka naman madagdagan na ang kanilang bilang. Hopefully, dahil meron ng public clamor, and I'd like to think na siguro hindi naman ako subjective dito na yung public opinion naman medyo nasa side namin eh. I hope so dahil
alam mo, hope springs eternal, na baka sakaling merong ma-enlighten, sabi natin, quote-unquote, sa akin ang galing yun, sakaling matauhan. Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi.